Amen. Hallelujah. To God be the glory. Hallelujah. Amen. Sino sa inyo ang naiyak? Yang awitin po na yan ay awitin na, sabihin po natin sinauna pa, pero hindi po nagbabago yung anointing niya. Amen? Tayo po nga ang lahat ay tumayo at tayo pong lahat, purihin natin ang Diyos. Let's give God a glory. Hallelujah! Woo! Praise your wonderful name. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen! Amen! Hallelujah! Oh, glory, glory to God. To God be the glory. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Lord, sa araw na ito, tunay nakikilos ka sa bawat puso't kaisipan ng bawat isa. Sa kanta pa lang o awit pa lang ng choir, Lord, naramdaman na namin yung presensya mo. Na ikaw'y kumilos sa aming kalagitnaan sa mga sandaling ito. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Panginoon, dalangin ko, buksan mong puso't isipan ng bawat isa. Kumilos ka sa bawat buhay ng bawat isa sa amin ngayong umaga. Hallelujah. At tunay, Panginoon, ikaw lamang ang dapat na maitaas. Ikaw lamang, Panginoon, ang patuloy na maramdaman po namin sa aming pong buhay. Patawarin mo kami kung kami man ay nagkulang, nagkamali, nagkasala sa mga nakaraang sandaling ng aming pong buhay. Pakalinisin mo ang bawat isa, Panginoon, mula ulo hanggang aming paa. At nawa sa aming pong pag-upo at pakikinig ng iyong mensahe mula sa iyo, Panginoon, ay maging malinis po ang bawat isa po sa amin. At masumpungan mo, Panginoon. Masumpungan mo, O God. Hallelujah! Hallelujah! Yung aming katawan, yung aming pisikal na katawan, Panginoon, ay amin pong ialay sa iyo. To God be the glory. Hallelujah. We glorify your name. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin muli ang Diyos. Amen. Hallelujah. Woo! Praise you, Jesus. Praise be to God. Hallelujah. Muli, a blessed day po sa ating pong lahat. And we welcome you. Praise God. Bakit po? Kasi nandito po ang Panginoon. And thank God, it's another new day. Amen? Bagong araw para sa iyo. Sabihin mo nga sa katabi mo, salamat at ikaw ang katabi ko ngayon. Ayan. At ang ganda-ganda mo. Amen? Oh, di ba? Wala kang katabi. Sa likod, sa likod. Salamat at kayo yung nasa likuran ko. Ayan. Okay. Hallelujah. Di ba? Kaya, so let's give it all to Jesus. Amen? Hallelujah. Praise be to Jesus Christ. If you have your Bible with you, please open at tayo pong lahat ay tumayo muli para bilang paggalang po sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Please open your Bible sa Matthew chapter 7 verse 1 to 5. Ito po ay kinuha ko sa BSB o yung ibig sabihin po ng BSB is Berean Study Bible. Maganda rin po yung Bible na yan, lalo na pag nag-aaral ka. Okay, yan po yung sa Berean Study Bible. At kung meron man kayo ibang translation, please, sundan po na lang ninyo sa inyo yung mga Bible. At yung mga tamad, hello, yung mga tamad magdala ng Bible, meron akong PowerPoint. Basahin nyo na lang. Babasahin na lang, di pa mabasa. Okay, Matthew 7, verse 1 to 5. Ito po ang sabi ng BSB. Do not judge, sabi po dyan, or you will be judged. For with the same judgment you pronounce, you will be judged. And with the measure you use, it will be measured to you. Why do you look at the speck of your brother's eye, but fail to notice the beam in your eye? How can you say to your brother, let me take the speck out of your eye, while there is still a beam in your own eye? You hypocrite! First, take the beam of your own eye, and then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Pwede na po tayong maupo. Salamat po. Purihin ka. Okay. Sabihin mo nga sa katabi mo, paki-off po yung cellphone nila. Yan. O ilagay po sa silent mode. Kasi po, sa totoo lang, lagi po ito naririnig sa akin kahit noon pa.
Nagpunta ka rito para purihin ng Diyos, hindi para mag-text. Correct? Maliban, sabi nga ng misis ko, yung Bible nasa cellphone. Okay lang. Ang problema, di ba? Kahit na yung Bible nasa cellphone, pag pumasok, yung FB, nawawala na. Uy! Di ba? Kaya, I always suggest or request, di ba, to please, di ba? Ako po, kanina ko pa po in-off yung cellphone ko, pero kanina pa rin po pasok ng pasok. Kaya sabi ko, i-off natin lahat. Para anuman po yun, okay, mamaya na sila. Okay. And in fact, yung aking po namang mga members, o sabi ko po, yung sa kanila, wala ako, pero kung kukontakin nyo ako, later na after lunch. Kaya kung may emergency, bahala na muna kayo. Sabi ko gano'n. Okay? Kasi, syempre, tayo pong lahat ay naniniwala na ang Diyos po is God of order. Correct? Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, behave ka, behave. Aliyo, behave tayong lahat. Praise the Lord. Okay, ang title po ng ating po pag-uusapan sa araw na ito po yung title, The Criticism in Us. Actually, bago ko po ito ginawa, 2 weeks ago, ito na po yung bagay na umaano sa akin at mayroon pong mga ini-impress sa akin ng Diyos. Kasi po sa buong bansa natin o kahit na po sa social media, ang dami pong mga pagpuna. Criticism is pagpuna, di ba? At hindi po, okay, hindi po tayo pong mga believers in Christ, ay hindi po siya exempted. Basking yung mga believers o yung mga Kristiyano, sabihin natin yung mga Kristiyano, ay they are not exempted to criticize. Amen? Amen? Di ba? Na ang bawat isa, laging may puna. Ano ba yan? Di ba? Di ba? Halimbawa, sa church, di ba? Nagbihis. Di ba? Ang short to short, di ba? Ano bang klase yan? Asan na yung mga deacon dito? Bakit hindi yan sinasaway? Di ba? May mga pagpuna. Pero tama lang. Alam po ba ninyo na sa church na ito, dito po ako lumaki at dito rin po ako tumanda. Naabutan ko po yung mga deacons dito. Ate Em, no? Na pagpapasok ka dyan sa gate, doon sa baba pa po yun. Pag nakita, babae ka, nakapantalon, upapauwiin ka. Bakit po? Kasi babae ka eh. Okay? Pag lalaki ka naman at nakapalda, lalo kang papauwiin. Hello? Di ba? Lalaki ka, tapos nakapalda ka, papauwiin ka lalo. Yun yung mga diakono, yung mga deacons dito. Ibig sabihin, meron po silang decorum kung tawagin. At yung pag-akyat dito, tanong mo kay Ate M, buti nga kayo ngayong mga babae, nakapantalon, maakyat dito, kakanta eh. Hello? Noon hindi pwede po yan. Dapat may decorum. Kaya kami po mga pastor, kahit pa paano dapat, presentable ka. Buti nga ngayon, pwede na to eh. Hallelujah. Pwede na nga po ito eh. So, totoo po yun. Kasi nga po, lagi pong sa ating pong paligid, may pagpuna. Kahit saan. At ito po nakakatuwa. Tuwa ako, bakit? Mga Kristiyano, pumupuna. Alam niyo po ba yan? O, di ba? Parang ganito. Yung sa aming mga members, sabi yung ganon, ang dami kong nakita sa FB ninyo. Ano po yun, pastor? Sabi niya ganon. Si ganito, pinuna mo. Si ganito, gano'n. Kinriticize mo. Sabi ganon. Ay, nakikita niyo pala yun? Siyempre naman. Sabi ganon. Pero hindi na ako nagko-comment sa inyo. Ano po ibig sabihin? Hindi po tayo, exempted, tayo po mga Kristiyano, dun sa criticism in us. Kasi meron po yan eh. One way or the other, magpupuna ka. Di ba? O sabihin po natin na sa isang malalim na salita, yung bang humuhusga ka sa mga tao. Pero wag. Di ba? Dapat lang tayo po mga believers ni Kristo, hindi dapat tayo ganon. Bakit? Kasi po, tayo pong lahat ay hindi taga rito. Dadaan lang tayo. At tayo pong lahat dapat
meron po tayong tamang perspektiba, tamang pananaw sa lahat po ng tao. Bakit? Kasi po, si Kristo po hindi nagtangi. Hello? Si Kristo po hindi siya nagtangi ng tao. Kaya ka nandyan, kasi hinipo ka ng Diyos. Actually, sabi ko, hindi, Pastor, kaya ako nandito dahil dito sa kaibigan ko. Yes, dahil sa kaibigan mo. Kasi yung kaibigan mo, o kung sino man yung nagdala sa iyo rito, nung dinala ka rito, hinipo yan ng Diyos para ikaw sabihan ka doon sa kanyang kaligtasan. O doon sa kabutihan ng Diyos na ibinigay sa kanya at nais niyang i-impart, no? Ibahagi sa iyo yung kabutihan ng Diyos na nakuha niya. Kaya ka nandyan. Amen? Kaya tayo narito dahil po sa kabutihan ng Diyos. Kaya ang ganda ng awit to God be the glory. Hallelujah. Hindi po yung kaluwalhatian sa atin, kundi ang Diyos ang dapat lagi lang talagang may kaluwalhatian. Nagbago yata yung message ko. Kasi as I go here, kagabi pa, sabi ko, Lord, please help me to proclaim or preach your message not subjectively, but objectively. Mahirap po ito itong topic na ito. Kasi nga, lahat tayo, we criticize each one. Sigurado yon. Mamaya lang, pag ano mo dyan, paglabas natin dito, meron ka ng reklamo. Ano ba yan? Di ba? O di ba? Reality lang po yan ng buhay. Kaya lang, dadagdag ka pa ba doon? Wag. Di ba? Kaya ito, sabi ko ngayon, Lord, bigyan mo ko ng lakas ng loob na sabihin ang mga bagay na ito at i-correct mo ako. Number one. Pangalawa, makorek kaming lahat. Amen? Hallelujah. Sige, tunghayan po natin. Mamaya tayo punta dun sa enforce. Okay? Ayan po. Sabi nga, as we read dun sa Matthew chapter 7, sabi niyan, do not judge. Amen? Dun sa kanina. And Jesus' instruction about judging others are set out very simply. Simple lang yung instruction ng Diyos dyan sa sinabi niyang do not judge. Ang sabi niya, do not. Okay? Sabi nga yan. So, sa Tagalog, ang sabi ni Jesus, wag. Sabi mo nga sa karami mo, wag. Ayan. O, wag. Diba? Simple lang, sabi ng Panginoon, no? Do not judge. Wag. Yun lang po yun, simple lang. At sa ating kapulungan, ito po yun. Yung sinasabi ko, sa ating pong kapulungan, ang pangkaraniwang Kristiyano, ulitin ko, ang pangkaraniwang Kristiyano ay may pinakamaraming kritiko sa lahat ng mga individual na nakilala natin. Kung sino yung Kristiyano, dahil pangkaraniwan lang siya, di ba? Siya'y maraming critics na ginagawa o pagpuna sa maraming individual. Hello? Di ba? Because they are an average Christian. Pero tayo, hindi tayo average Christian. Alam nyo ba yun? Kakaiba po tayo. Kaya nga yung average Christian, maraming pagpuna yan. No? Maraming kritika yan. Kasi they are just an average Christian. Pero ikaw hindi ka average Christian. You're beyond. Bakit? Kasi ikaw yung kinuha ng Diyos. Ano sabi ng Biblia? Hindi mo ako pinili. Pero ako yung Diyos, kaya ka nakaupo dyan, pinili kita. Wow! Wow! Diba? Pinili kita. Wow! Pinili ako ng Diyos. Pinili ka pala. Ibig sabihin, hiniwalay ka ng Diyos doon sa mga average Christian. Amen? O tingnan mo yung katabi mo. Hindi siya yon. Okay? Okay? Kasi, kakaiba ka Di ba? You're different. Tayo pong mga believers ni Jesus Christ, we are different. Amen? Kaya dito, tingnan mo. Di ba? Pag umamit lang choir, wow, blessed na blessed ka. Di ba? Until now, hindi po nagbabago yun. Hallelujah. As they sing the song for God, hallelujah. Doon pa lang,
na bless ka na. Nahanap kita, wala ka ron Sabi ko, bakit ganun? Pero di ba, Ate Em, nakaupo ko, nagbe-base ako Oo, nawala ka dun Ay, ganun. Na-late ka, na-late. Anyway, kumpare ko po yan, si Kuya Benji. Di ba? So yun po yun Kasi nga, kakaiba tayo. Di ba? Di ba ang sarap ng feeling na pag ikaw, kakaiba ka? Di ba? Hindi ako katulad niyan. Di ba? Ibig sabihin, yung sa akin, meron ng bagay na ang Diyos special sa akin. Amen? Ako special, ikaw special, ang mga believers ni Kristo. Pag sinabi ko mga believers, ito yung mga Kristiyanong they follow Jesus. Amen? Kasi katulad niya, yung average Christian, kaya average, kasi nga, they don't tend to follow or obey the Lord. Yun lamang po yun. Sabi nga, the human mind is naturally prone to criticize. Ito, yung human mind. But in the spiritual realm, it accomplishes nothing through criticism. Sa Tagalog, ito po sabi, ang pag-iisip po ng tao ay likas, madaling pumuna. Ngunit sa spiritual na larangan, wala itong nagagawa sa mapamagitan ng pagpuna. And please take note, sa spiritual na kalalagayan o larangan, it accomplishes nothing. Amen? Yung pagpuna, pagkritik, okay? It accomplishes nothing. Bakit? It is because a critical mindset, di ba, makes you unforgiving. Hello? Sa Tagalog na lang. Kasi, ang isang critical na pag-iisip, okay, ay ginagawa kang hindi nagpapatawad. Amen? Hindi ka nagpapatawad. Mapaghiganti, vindictive. Lagi ka naghihiganti. Diba? Huwag mo na itaas ang kamay mo. Alam na ni Lord yan. Diba? Okay? Yun Diba? Hindi ka mapagpatawad, lagi ka naghihiganti. Naku! Yari kayo sa akin. Tingnan niyo lang. Diba? Lagi ganyan. Sa social media lang, diba? Bangayan ng bangayan Diba? Basta kampo. Ito nga po kahapon po kasi meron pong STDC district meeting. Sabi po ni Pastor Jude, mga pastor po yun, nung sinisermonan niya. Sabi niya gano'n. Nagtataka siya, kapwa pastor ng Assemblies of God, nagbabangayan sa FB. Bakit? Kasi siya, yung politikong ito, yung politikong ito sa kanila, kung nagpapalitan sila ng kritiko o pagpuna. Pastor na po yun. Hello? Nagtawa ng lahat. Di ba? So, ibig sabihin, habang ang Pastor John po ay nagsisermon doon sa amin, sinermonan kami lahat po tinamaan. Totoo naman. Di ba? Kasi meron ka laging pagpuna Ano nangyari? Nagiging vindictive ka, mapaghiganti. At cruel, sabi ko, at malupit. Yun, malupit talaga doon. Malupit ka. Hallelujah. At nagiiwan sa iyo na nakakaaliw at kasiyasiyang ideya na mas mahusay ka kaysa iba. Diba? Tama? O may tama? Hello? Kasi nasisiyahan ka. Bakit? Yung feeling mo that you are better than others. Hello? Tahimik sila, Lord. Diba? That you are better than others. Mas magaling ako dyan. Kasi yun yung feeling. Kasi may vindictive, cruel, diba? At gusto mo laging naghihiganti. Sabing ganun sa akin, Pastor, paano yun? Hindi ako magiganti. Yes. Kawawa naman ako. Ang hirap palang sumunod sa Diyos. Hindi, madali lang. Pag susunod ka. Kasi pag sumunod ka sa Diyos, ang Diyos iiwas ka sa lahat ng mga bagay na ito na nangyayari sa sanlibutan. Hello? Kasi sumusunod ka sa Diyos. Tandaan mo, dahil ako, ang buhay ko, sumusunod ako sa Diyos, lahat ng mga nandito, hinahawi ng Diyos yan. Bakit?
nakikita kahit na sino pa siya, kahit na yung demonyo yan, kahit na yung satanas yan, nakikita na pag lumakad ka, uy, anak yan ng Diyos, doon tayo. Huwag tayo dyan. Dumadaan yung anak ng Diyos. Sino yon? Yan yung mga taga-Bethel. Kaya hindi ko na sasabihin kung anong lugar. Kasi daming Bethel eh. Hello? Amen? Yes. Sana kabilang kayo. O tayo nandito ngayon, Sibag. Pero yan yung mga taga-Bethel. Alam nyo, nung simula pa po na ako po yung nakakilala sa Panginoon, itong teaching na ito, ay tagal na nito ng mga sinauna pang pastor. Bakit po? Kasi ang isang kaluluwa, ako po, okay? Ang isang tao nakipag-unay sa Diyos, walang pwedeng gumalaw dyan. Alam po ba niyan? Bakit? My life, dapat tayo, our life should be identified always with Jesus Christ. Amen? Laging naka-identify. Kaya nga tayo, yes, meron tayong building, meron tayong house of worship. But the important thing of a believer is the relationship. It's not the religion, it's not the organization, but your relationship with God. How is it always? Eh di ba dapat lang araw-araw yung relasyon mo sa Diyos tama? Amen? Bakit? Sabi gano'n ni Kristo, tuturuan kita paano manalangin. Sabihin mo pag manalangin ka, give us this day our daily bread. Wow. Give us this day our daily bread. Gusto nyo pagkain lang. Pero ang nais lang sabihin ng Diyos, araw-araw, basahin mo yung salita ko. Amen? Sabi ni David, Panginoon, turuan mo ko na sa aking pong pag-aaral ng iyong salita, I will meditate it day and night. Meditate means bubulay-bulayin mo. Amen. Hallelujah. Ayan. Bubulay-bulayin mo. Hindi ko natatanong sa inyo ngayon, nagbasa ka ba ng Bible? Yes. You know, Matthew. Pero kanina umaga, kahapon, mamaya. Ayan. Ito naman pong turo na ito, o katuruan po na ito, simula pa nang ikaw ay naligtas, o nakakilala sa Panginoon, sinasabi na ito ng mga pastor, at mga leader, di ba? Oh. Sa young people, sinasabi na ito, di ba? O sa Sunday school, read your Bible, pray every day. O, di ba? Pray every day. Yun ay kung nag-Sunday school ka. O, di ba? Kaya magalaga ang Sunday school eh. Di ba? Read your Bible, pray every day. Sino sa inyo rito nag-Sunday school? Laking Sunday school. Ay, wala na. Ate M, wala na palang laking Sunday school dito. Hello. Di ba? So, read your Bible. Pero meron kayong fellowship, right? WM, yung CMM, oy, nakita ko yung nasa likod mo eh, kay Kuya Abel. CMM, ano yung CMM? Oh, Sibag Men's Ministries. Wow. Iba na pala yung men's fellowship na. Okay, praise the Lord. So, Sibag Men's Ministries. WM naman, Women's Ministries. Meron ding youth. Yung youth, wagas dito ngayon. Hello? Sana all. Sana meron din kaming ganyan. Wala pa eh. Okay? Kung papatulong ako kay Ate Virgie, minsan kakausapin ko siya magkaroon ng collaboration sa WM. Yung WM namin meron. Hello? At ang aking po mga assistant, hindi po lalaki. Puro babae. Hello? Ang tawag na nila, mga Voltes 5. 5 po yun na kababaihan. Okay? Sa aming church sa San Juan, Bethel, may plugging pa eh, no? 5 po yan. Sabi nga ni Pastor Romel sa akin, Kuya Kiko, magkaroon lang ako ng Voltes 5 mo. Very good yung bibag. Hindi, huwag naman. Sabi yung gano'n. Hindi naman. Eh kasi, masisipag yung mga babae. Hallelujah. So, wala akong kalalakihan. Sino gusto mag-apply? Di ba? Hallelujah.
May plugging pa. Praise the Lord. So ano po ibig sabihin? Sa ating po kalagitnaan, nangyayari po ito. It's a reality. Reality po ito eh. Di ba? Na tayo po, sometimes we always think that we are better than others. Amen? Amen. Hindi po. Katulad po namin, kami po mga pastor, okay? Lagi po kami may learning. Bakit? Kasi para matuto po kami. We are not better. Sabi nila, Pastor, ikaw na lang. No, sabi yung ganon. Ang akin pong turo sa akin pong mga hindi. Sabi yung ganon, ikaw yan. Sabi yung ganon. Patatayuin ko. Kasi ganyan ako tinrain ng mga pastor dito sa Bethel. Yung mga pastor po namin dito, lalo na si Pastor Angie at Ate Em, no? Di ba? Ay, ikaw, halika. Sabi nga, tawagin ako na. Kaya mo, pastor, bakit nga? Kaya, punta ka dun. Sabi nga ganon. Saan ako punta? Doon sa may bandang papuntang Maypaho. Saan po yun? Ito yung street. Sabi niya ganon. Okay. Ano gagawin ko doon? Manalangin mo yung isang pamilya, mag-pray ka, pagkatapos, mag-preach ka. Okay. Ako naman, okay. Hindi magbibigay yun na kahit na 5. Pupunta ka doon. Hello? Ulitin ko. Hindi magbibigay yun kahit 5. Tama? Pare? Yes, punta ka doon. Ako naman, kami, laki po dito kami. Hindi kami naghihintay na bibigyan kami. Basta ang sabi namin, ito yung passion namin, punta kami ron. Ngayon, bahala na kung baka kapunta ka o hindi. Bagay, ang jeep lang naman yata ng G Centimos pupunta ka na sa Maypaho. Hahanapin mo pa yung Remember yung panahon na yon, pag natatagpuan nyo yung street, ganito, saan po yung, halimbawa, kay nanay, sabi yan, ang pangalan nyo na si nanay, I forgot. Ayan. Di ba? Sabi nga ron, saan yung bahay nito? Sabi nga ron, no? Doon. Pagdating mo doon, sabi nga, saan po yung bahay ni Doon. Alam niyo kung ano yung sinusunod niyo? Yung nguso. Pero ito po yan, nakararating kayo doon sa bahay. Hello? Diba? O wagas, di ba pare? Sabi nga, saan po itong ito po yung bahay, gano'n. Doon. Titignan mo yung nguso. Yun doon. Pagdating po doon sa bandang tinuturo sa dulo, saan tinuturo? John. Ayan. Hindi po sinasabi ko, kasi parang yung mga street doon, wala Di ba? So, punta ka ron. Pagdating mo doon, kayo po ba ito? Ay, opo, pinapunta po ako ni pastor. Ay, salamat po. Tapos, papapray mo lang naman. Tapos mag-share ka ng salita ng Diyos. Pag-pray mo. Tapos, nagbabay na. Hello? Diba? Balik ka na dito. Pag-report ka, pastor, pag-pray ko na. Praise God. Okay. Next. Ganon. Dati po kasi ganon Yung mga buhay ng isang Kristiyano na laging nakasunod kay Kristo Jesus. Kaya we don't need to be better than anybody else. Amen? Kasi merong better lagi sa'yo. And that is why ako po lumaki, pag isang bata, kahit na sino, nagtuturo, makikinig po ako. Bakit po? Ito po yung prinsipyo ko pagdating sa pagtuturo kung sino man po yung tao na nasa paharapan ko. Meron po kasi siyang alam na hindi ko alam. Amen? Na pagka nalaman ko, parehas na kaming merong alam. Amen? Amen. Kaya kahit sino, pakikinggan ko yan. Kahit sino, kukunin ko yan turo niya. Kasi meron siyang alam na hindi ko alam Na pag tinuro niya, malalaman ko na. So dalawa na kaming merong alam. Amen? Di ba napakaganda po ng buhay? Di ba? Di ba napakasarap ng isang Kristiyano? Amen? Sige. Ate Emmy, utusan mo na itong lahat. Punta sa Sangandaan at saka sa Maypaho at saka din sa baba. Ngayon din. Bisitahin niyo ito Bisitahin niyo Natawa si Kumparing Benji. Hallelujah! Okay. Ngayon. Kasi bakit? For when we criticize, sapagkat kung tayo po ay pumupuna, tayo ay nagtatagumpay lamang sa pagpapahina at pagsugat at paghati ng lakas ng taong pinupuna. We only succeed in weakening and wounding
and dividing the strength of the person being criticized. Amen? Sinusugatan lang natin sila. Pakiclick, kapatid. In our lives, as believers, the Holy Spirit is the only one that is in the right position to criticize. Alam po ba ninyo yon? And He is the only one capable of showing what is wrong without hurting and wounding people. Ang pwede lang po tayo po sa ating pong Christian life o believer's life, ang pwede lang pong pumuna o to criticize at meron siyang right position sa atin ay yung banal na Espiritu lang. Tayo mismo wala. Bakit? Siya lang po ang may capacity of showing what is wrong without hurting or wounding people. Amen? Hallelujah. May Tagalog ba yan? Ay, meron pala. Tanging ang banal na Espiritu lamang ang nasa tamang posisyon upang pumuna at ang Holy Spirit lamang ang may kakayang magpakita ng mali nang hindi nananakit at nakasusugat sa mga tao. Amen? Pag-usapan natin mabuti. Okay? Hallelujah. Pakiclick ulit, kapatid. Bakit? That is why it is important for a believer of Christ. Ikaw yon. Believer of Christ. Hindi po Kristiyano, believer of Christ. Hallelujah. Importante po yun. Must be full in the Holy Spirit or filled with the Holy Spirit. Hallelujah. Kaya naman, napakahalaga para sa isang tagasunod. Ayun, no? Tagasunod ni Kristo o isang mananampalataya ni Kristo ay dapat puno ka ng banal na Espiritu at puspos ng banal na Espiritu. Amen? Paano yun, Pastor? Ibig sabihin, you're full of the Spirit of God. Hello? Isa po yan sa doktrina, turo ng Assemblies of God. Number ano yan? Number 8. Diba? Dapat puspos tayo ng banal na Espiritu. Meron kapuspusan. Isa po yan sa gift ng banal na Espiritu sa atin. Hello? Amen? Hallelujah. Pinag-aaralan po yan. At ito po hindi lang pinag-aaralan. Dapat po lumalabas sa atin yung kapuspusan ng banal na Espiritu. We must be filled with the Holy Spirit of God. Hallelujah. Praise be to Jesus Christ. And let us consider always and always remember that it is impossible for us to enter into communion with God if we are in a critical attitude. Amen. Mahirap pong pumasok, di ba? Oh, sa pakipag-isa natin sa Diyos kung tayo ay laging nasa isang kritikal na pagpuna sa ating saloobin. Amen. Hallelujah. Tahimik lahat. Kaya nga sa ating pong binasa, verse 3 to 5, ito po ang sabi. Tingnan niyo mabuti. Sabing ganun sa verse 3 or 5. Kanina, tingnan pa natin yung Bible po natin. Sabi pong ganyan. Why? Sabi nga, do you see the speck in my brother's eye or in your brother's eye and fail to notice the beam in your eye? And how can you say, brother, let me take the speck of your eye when there is beam in your eye? Ano ibig sabihin? Bakit pinupuna mo yung puwing o yung ano ng mata ng kapatid mo? Samantalang ikaw meron. Sabi ni Jesus Christ. Tapos ito po ang tawag ni Jesus Christ doon sa malaging nagpupuna. Ayan. Pakiclick. Boom. Hoy! Hipokrito! Nagulat lang. Yung mga natutulog, nagising ko. Kuya Benji, nagising. Sabi niya, hipokrito, remove first the beam from your eye and then you will see clearly enough to remove the speck from your brother's eye. Bago mo punahin yung kapwa mo, tingnan mo muna yung sarili mo. Hello? Baka mamaya, di ba, mas matindi ka pa kaysa sa kanya. Amen? Yun lang po yung sinasabi ng Panginoon sa atin. Di ba?
Kaya huwag kang puna ng puna. Amen? Okay? Sabihin mo sa katabi mo, wag. Sabihin mo ganun. Ayaw na nilang sabihin. Hallelujah. Oh, God. Hallelujah. Sabi nga ano ba ibig sabihin ng Panginoon? Bagay na ito. Ito po sabi, as His believers, we should cultivate a character that is never a critic. Bilang mga kanyang mga alagad, ay dapat nating linangin ang isang karakter na hindi kailanman mapanuri. Amen? Amen? Pag uwi nyo sa bahay ninyo, sigurado merong yung mga relatives niyo, nako, Lord, tulungan mo ko. Ito na naman yung mga kapitbahay ko, kung sino-sino. Ito yung sinasabi kanina ni Pastor Kiko, yung pogi. Ito, Lord, tulungan mo ko. Di ba? Sabi ni Kristo, we believers, as His believers, we should cultivate a character. Karakter po kasi ito that never criticize anyone. Tingnan nyo, ang Panginoong Jesus, never siyang nag-criticize kahit kanino. Hello? Kasi nga kay Judas Hoy, Judas! Ikaw, salbahe ka salbahe ka. Ano? Di ba? Sabi lang ni Kristo, isa sa inyo, magkakanulo ako. Di ba? Pero tingnan mo, sabi ng mga apostles o mga disciples, ikaw ba yun? Ikaw ba yun? Nagkano na sila. Di ba? Di ba? Pero si Kristo hindi ka criticize. Bakit? Minahal tayo ng Diyos. Amen? Never God will criticize each one of us because God loves you and God loves me. Ganon hindi yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? Hindi ka niya pwedeng punahin. Pwede kanyang i-correct. Kaya nga sabi ko kanina, through the Holy Spirit, kinukorek tayo. At siya lang ang tangi. Di ba? Pwedeng mag-correct sa atin, the Holy Spirit. Hindi tayo. Amen? Amen. Hallelujah. Praise be to Jesus. Okay. So natututo ba kayo? Sabi nga, improving this character transformation must happen repeatedly. Ulitin ko. Sabihin mo nga, repeatedly. Hallelujah. Amen? Repeatedly. Because we cannot do and finish it in just once, but must develop in ourselves constantly every time. Amen. Hallelujah. Dapat itong paunlarin sa ating sarili palagi sa bawat oras. Hindi ko binilagay dyan na bawat araw. Diba? So, ibig sabihin, bawat oras. Amen? Pastor, minuto pa lang. Mamaya pa, oras Hindi, ibig sabihin lang dyan, diba? Lagi, constantly, every time. Sa ating pambuhay, dapat ganoon. Yes, may mga bagay na ganoon. Pero pagka, ang banal na Espiritu, okay, Lord. Diba? Okay, Lord. Diba? Wag na. Di ba? Wag na natin punahin. Sabihin na lang natin, Panginoon, pabaitin mo nga. Di ba? Di ba? Wag na natin punahin. Ano pa? Okay? Hallelujah. And this is why we must continue to be cautious, amen, or wary of anything that causes us to think of ourselves as a superior person. Kailangan po maging maingat tayo sa anumang bagay na nagdudulot sa atin nang isipin ang ating sarili bilang isang nakatataas na tao. Kaya ang dami pong ganito sa ating kalagitnaan. Na laging nagmamalaki yung mga tao. Huwag na kayong gumaya. Amen? Huwag nyo na silang dagdagan. Diba? Sa totoo lang, mahirap po yung lagi kang nagsasabi, di bale, mas okay naman ako kaysa sa no. Tandaan mo, wala pong okay. Kasi maging ang Biblia o ang Scripture sinabi, all have sinned and come short to the glory of God. Lahat. But because of the grace of God,
pinatawad tayo. Kaya ka narito because of the biyaya ng Diyos. Kung hindi dahil sa biyaya at pag-ibig ng Diyos, wala ka rito. Sigurado yon. Amen? Sigurado yon. Hindi ka kasama rito. Bakit? Kasi hindi mo tinanggap yung biyaya ng Diyos. Pero salamat, sa isang banda, nung ang Diyos ay kumilos sa buhay mo, nabuksan ang iyong kaisipan, pinili mo siya kaysa sa iba. Amen? Kaya ngayon, ikaw, nagpupuri sa Diyos, kasama siya lagi sa ating pumbuhay. Amen? Kaya lang, minsan, talagang gano'n eh. May minsan eh. Minsan, tayong gano'n, di ba? Minsan, di ba? Lagi tayong nagre-reklamo. Di ba? Naku, wala na. Bukas, pasukan na eh. Di ba? Di ba? Maraming mga parents, sakit daw ng ulo nila. Kasi, wala pang tuition fee. Di ba? At hingin mo sa Lord. Di ba? Di ba? Number 1, hingin mo sa Lord. Number 2, mag-tithes ka. Number 3, mag-offering ka. O, di ba? Number 4, o, di ba? Magbigay ka. Pastor, puro pagbibigay. Yes. Bakit? Kasi sa iyong pagbibigay, lalo na pag binigay mo yung sarili mo, babalik sa iyo maraming beses. Sigurado yon. At doon pa lang papasok na, sabi nga ron, hindi ka pagkukulangin ng Diyos. Amen? Basahin niyo po yung Luke. Sa Luke, kung babasahin mo yung Luke, isang beses ka lang nagbigay doon. Pero the rest, ang Diyos ang magbibigay sa iyo. Kaya lang, meron kang gagawin. Bakit tayo napunta sa pagbibigay? Hello? Di ba? Di ba? Sa Luke chapter 6, tama ba ako? Yun po yung turo doon, di ba? Give, and it shall be given unto you. Good measures, di ba? Good measures, di ba? O pikpik sikili, di ba? Running over. Ang susi po doon sa talata na yon, give. Ikaw muna. Binigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na magbigay. Tama? Chapter 6? Okay. So, magbigay. Pagkatapos nun, the rest, history na. Babalik sa'yo. Kailangan mo lang, ano daw? Magbigay. Sabihin mo sa katabi mo, magbigay ka. Amen. Amen. Ayaw nila. Okay. Ulitin ko, meron akong second chance eh. Wala na akong third. Amen ba? Lumakas na Lord. Ayaw nilang ma-left behind, no? Doon sa pikpik, siksik, liglig, umaapaw. Wow! Di ba? Tinan mo ang buti ng Diyos, no? Pikpik, siniksik pa, niliglig pa. Hello? Umaapaw. Kaya lang, ang tanong, magbibigay ka ba? Hindi. Ay, lagi. Wala yun. Hindi susunod yun. Sinisiguro ko po yun. Opo. Sinisiguro ko po yun. Kasi, sinubukan ko ang Diyos dyan eh. Yan po yung patotoo ko sa buhay ko. Kasi sinabi rin ng Diyos, subukan mo ko. Yeah? Sige nga! Sabi ko. Ako po kasi tither po ako. Tither and giver. So, yung tithes ko, ang laki. Di ba? Ang laki nun, 100 nung panahon nun. Malaki na yun. 100. Yeah? Ang laki nun. Yung 100. Kasi sa noon, 25 centimos, meron ka ng Coke. May soft drinks ka na, meron ka pang, tawag dyan, tinapay. O, di ba? May pamasahe ka pang pauwi. O, di ba? 25 centimos. Kaya yung 100, ang laki nun. Diba, magbibigay ka 100. Ang laki nun. Di ba? Sinubukan ko. Sige nga, sabi nga ng Panginoon, subukan ko. Na huwag kang magbigay. Hindi ako magbigay. Delubyo nangyari sa buhay ko eh. May perang dumarating. Pero nagtataka ka, yung pera, dadaan lang sa kamay mo, tapos wala na. Hello? Sabi ko, oo nga.
Lord, patawarin mo ko, hindi na ako uulit. Sabi ko gano'n. Hello? Hindi na ako uulit. Gusto ko, pikpik, siksig, liglig na umaapaw. Bigay. Okay? Kuya Abe, dami kang offering ngayon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Kaya nga, sabi po natin, and this is why we must continue to be cautious and wary, sabi nga nun, bilang isang nakatataas na tao, para hindi natin isipin sa ating pong maging mataas tayong tao. Okay. Pag-usapan na natin. Ito na po yung mensahe. Introduction lang po yun. Okay. Okay. So, i-journey ko po kayo. Pasensya na ako, medyo mahaba tayo ngayon kasi baka mamaya hindi nyo na ako imbitahan dito uli. Okay. Sa Romans chapter 2, okay? Sa Romans chapter 2, basahin na lang po ninyo. Meron po si Apostle Paul. Buksan po ninyo yung mga Bible po ninyo. Wala po yan dyan sa aking screen. The Apostle Paul had some interesting observation. Ito po yung observation ni Paul about the Jews who were under the law in this day, o in their day. Diba? Sabi yan, similarly to professing Christian believers in our day. Meron po kasi doon sa tala ng Acts chapter 2, no, ay may ilang kawili-wiling obserbasyon, no, si Apostle Pablo, no, tungkol sa mga Hudyo na nasa ilalim ng batas noong kanyang panahon. Hallelujah. Sabi nga nun, katulad na nag-aangking mananampalatayang Kristiyano sa ating panahon. Yung mga professing Christian, na sila'y Kristiyano daw. Ayan. Okay, para-paraphrase ko na lang po yung chapter 2 na yan. As we read, mula po verse 17 hanggang 20. Paraphrase na lang po ito. Sabi nga nun, the Apostle Paul, no, is saying, whom they call themselves Jews. No? Sa ating pong kalagitlaan, ito yung mga professing Christians. Yung mga taong nagsasabi, Kristiyano sila. And are depend upon God's commandment, boasting in God, nagmamalaki sila about their special relationship with Him. Alam naman natin na sa Biblia, pag Hudyo ka, may special treatment. Kaya nagmamalaki sila noong panahon na yun. Sabi nga, bakit? Kasi, no, sabi pong ganon, knowing His will and make a distinction of the things are substantial. Kasi alam na itong mga Hudyo ito, yung mga bagay na maka-Diyos sa kanila pong sarili. Sabi nga yan being trained from the Scripture and are confident and convinced that are guide to people who are blind. Kasi, Hudyo ko. Ikaw, kaya kitang i-guide patungo sa Diyos. Ganon sila. Di ba? Amen? Maraming ganyan sa Bethel. Hello? Tumahimik lahat. Pare, sama ka sa akin. Gagayad kita. Ako bahala sa'yo. Ganon yung mga Hudyo eh. Okay? Pag halimbawa, may mga taong hindi religyoso, ganon sila. I-guide kita. Ganon sila eh. Okay? Tapos, a light to those in darkness. Sila yung liwanag. Sila yung nagbibigay ng liwanag. Thinking can instruct the ignorant and teach children the ways of God and certain that God's law gives complete knowledge and truth. Marami pong ganyan sa ating kalagitnaan. Kasama ka ba doon? Sana hindi. Di ba? Condemn or judge idolatry, yet use items stolen from non-believers. Kinokondemn nila yung idolatry. Pero gumagamit sila yung mga ninakaw sa mga unbelievers. Ilan sa atin yung ganun? We condemn idolatry sa ating paligid, pero tayo mismo gumagawa rin ng ganun. Hello? Kaya nga, nung sabi dito sa talatang to, kaya ako pinaparaphrase para sa atin. Ganyan kasi nangyari noon sa mga Hudyo. Sa mga Kristiyano, sinasabi nila Kristiyano sila. Ano pa? Ito is verse 21 to 24. The apostle said, so therefore, sabi ng Apostle Paul,
Or accordingly, sabi niya, if you teach others, why don't you teach yourself? Kung nagtuturo ka, di ba, ng kabutihan, sabi ni Pablo, o parang sinasabi sa atin, ikaw nagtuturo ka mabuti, ikaw nga masama. Hello? Tahimik na kami, Lord. You tell others not to steal, however, you steal. Sinasabi, oy, huwag ka magnanakaw. Pero ikaw nagnanakaw. Saan? Sa pagbibigay. Pagbibigay naman, Kuya Abe. Kasi bakit? Hindi ka nagbibigay ng tithes mo eh. Kaya nga sabi ng Malakay, di ba? Hoy, magnanakaw! Sabi ganon. Bakit mo ko tinawag ng magnanakaw? Sabi doon sa Malakay. Saan na kami nagnakaw? Sabi ganon. Ninakaw mo yung aking tithe. O yung tithes mo, hindi ka nagbigay. See? Galit-galit tayo doon sa mga magnanakaw. Pero ikaw mismo, nagnanakaw ka. Ano pa? Simpleng-simple na pagnanakaw. Kanina tinanong kay Ate Rex, Ate Rex, anong oras ba yung service? 8:30 po, Pastor. Uy, dumating ako. 8:28. Uy, may 2 minutes pa ako. May 2 minutes pa ako para at least maaga pa rin pala ako. Sino sa inyo rito yung laging late? Huwag niyo nagtaas yung kamay niyo. Amen? Diba? Diba? Pagpapasok ka sa trabaho, ayaw mong malate. Pagpupunta ka sa negosyo, ayaw mong malate. Bakit? Babawasan ka eh. May bawas eh. Pagpapasok ka sa eskwela, ayaw mong malate. Late na tayo. Pupunta ka sa church, mo, may kantahan pa, aawit pa yung choir. Tama-tama lang, pagdating natin doon, sermon na. Hello? Hindi pa pagnanakaw yan sa Diyos? Tanungin mo nga yung kapatid mo sa katabi. Magnanakaw ka ba? Wag. Biro lang. Hello? Amen? Si Ate Rex, sabi niya, narinig ko ito kay Ate Rex, si Kuya Kiko, o si Kiko, si Franz, si Pastor Cake, sabi niya gano'n, bihira yan na malate. Hindi ako sanay dyan na pagka mayroong lakad, hindi siya nauna. Ganon. Bakit po? Aral po kasi ko dun sa mga deacon dito eh. Lalong-lalo na si Ate Sel. Kilala niyo yun, hindi niyo nabutan yun. Si Ate Sel, siya yung tagabukas nung pintuan ng church. Nandito na yun. 2 hours o 1 hour. 2 hours. Actually, 2 hours before the service, nandito yan. Bubuksan niya yung kapilya. Minsan, binibit ko yan. Hindi ko mabit. Lagi siyang, sa kung mabit ko man, maghihintay ako kasi siya magbubukas eh. Hallelujah. Ano ba ibig sabihin? Pupunta na yan dito sa altar, lulujud. To, yung altar, doon sa baba pa po. Lulujud. Lahat yan, ikutan niya yan. At sasabihin niya, Panginoon, yung mga kaluluwang uupo dito. Nakuha rin namin yan doon sa aming pastor, Pastor Angie. Si Pastor Angie, doon, niluluhuran niya yung mga pews na yan. Alam po ba ninyo yun? O pinasabi ko na ngayon, alam nyo na. Ganun po kasi yun nun. Dapat. Kasi bakit? Yun dapat yung passion natin eh. Diba? Kaya ako, sabi ko doon sa anak ko, pastor na rin po yung anak namin eh. Hindi ko po anak ng misis ko po yun. So, pastor na rin po yun. Sabi niya, Dad, maaga pa. Na, di baling tayo maghintay. Huwag yung sila ang naghihintay. Mahirap po yung ikaw yung hinihintay. Di ba? Hirap po yun. Di ba? Sa service, ang service, 8:30. Lalo na sa hapon, sa gabi. Di ba? Dati, service dito, 7 o'clock yata, 6 o'clock, whatever. Di ba? O baba, merong event. Ang time is ganito. Tapos, 1 oras na, di pa nagsisimula. Kawawa naman yung mga nauna. Di ba? Naghintay na sila ng 30 minutes, 1 hour, hindi pa nagsisimula. Tahimik, Lord.
Sa church namin, sa San Juan, natuto na sila na pagdating ng bago mag 10 o'clock o 9 o'clock, dapat nandun na sila. Bakit? Sasabihin nila, andun na si pastor, naghihintay na. Bakit? Kasi kaya binigyan nila ako ng susi eh. Susi, doon sa church namin, hindi ko po tinanggap. Ibinalik ko kung sino man po yun. Bakit? Kasi gusto ko silang turuan na dapat maaga sila. Madalas, ito po yung nangyayari sa church namin. Nandun na ako, wala pa yung taga-bukas. Hello? Kaya pag dumating yung taga-bukas, naku, pastor, pasensya na po. Okay lang. Diba? Alam nga namang sabi mo, wagas ka talaga. Pero yun mo, kahina pa ako. Pastor, anong oras kayo nalito? Hindi, kagabi pa, natulog kami rito. Sabi yung gano'n. Hello? Yung apo namin, pag dumating kami ron sa church, sabi yung gano'n sa amin kay nung apo ko, Dad! What? Again? Sasabihin niya gano'n. Ibig sabihin ng again, late na naman yung mga tao. Again? Sabi niya gano'n. Ibig sabihin, late na naman yung mga tao. Ano po ibig sabihin? Mga simpleng bagay, pero tingnan nyo, hindi natin alam. No? Nakaka-open po tayo. Di ba? Nagiging puna tayo ng puna, pero yung iba, sa ating mismo, hindi natin punahin yung sarili natin. Hallelujah. Ano pa? Sabi ni Pablo. Okay, just sa verse 21 to 24. Sabi, you say it is wrong to commit adultery, and yet, you commit adultery. Yes. Ang dami niyan. Kristiyano, maatin sa church. Di ba? I'm sorry to say, babae at lalaki, Sabado, Biyernes, bago mag-Sunday, nagdi-date. Tapos ano? Hindi ko alam kung anong nangyari, but meron adultery. Mga may asawa, nakikipag-asawa sa may asawa, nagkakaroon ng relasyon. Ito po, hindi yan sa labas. Dito po yan sa loob ng church. Yung sinasabi ni Pablo, hindi po yan sa hintil, sa mga Hudyo. Hello? In which, sa ating kalalagayan, tayo yun. Hello? Nangyayari. We hate, di ba? Sabi mo, adultery. Pero nakalulungkot. Tapos sabihin mo, Pastor, hindi ako kabilang dyan. Okay, very good. Di ba? Pero yung ilan sa atin. Uwi tayo, tahimik kayo eh. Okay, tatapusin ko na. Tahimik kayo eh. Okay, ito na, tapusin ko na po. Okay, sabi po ganon, no wonder the scripture says, these non-Christian blaspheme the name of God because of these professing believers. Ano po ibig sabihin? Kasi ito po mga non-Christians na ito, di ba? Sinalangsang nila yung pangalan ng Diyos because of these professing believers. They call themselves believers, but they are just a believer in their words, not in their hearts. Bakit ko po ito sinasabi? Kasi po, sa panahon po natin ngayon, baka po ang bawat isa, no, ay nakakalimot na ang Diyos darating na. Nag-away na nga yung Israel tsaka yung Iran. Yung sa Iran, binabasa ko po yung kahapon, sabi ko kay Kuya Abe, pinag-aaralan ko yung Gog and Magog Aming ganon. So kung ano yung nangyayari doon sa Israel. At kung babasahin niyo po yun, nandun naman po yun sa scriptures. So, may mga pangyayaring ganun sa Biblia na binibigyan sa atin ng scriptures na warning sa ating mga Kristiyano. Baka naman, mamaya o bukas, dumating si Kristo Jesus. Nganga ka. Hello? Hello? Amen? Amen? Kasi sabi po ni Pablo sa Thessalonica, kukunin niya yung mga
walang bahid eh. Yung pag pinag-aralan mo sa Biblia yung walang bahid, mahirap po yun. Kailangan meron kang order sa sarili mo na yung karakter mo tama lagi sa Diyos eh. Di ba? Sabi ko, seek you first the kingdom of God. May kasunod eh. Hindi lang lagi ka magsisimba. And His righteousness. Yung katwiran ng Diyos. Dapat matuwid ka lagi. Nandun ka ba? Praise God. Kung hindi, lumagay ka. Amen? Hallelujah. See? Malapit na eh. Ako, sabi ko ron, yung iba, sabi ko ron, Pastor, di ba nakakatakot yun? Bakit ka matatakot? Di ba dapat ka masayang ka? Bakit? Kasi ikaw, pag dumating si Kristo, hello? Kahapon po, tinuruan po kami ng Pastor John. Okay? Siya po yung pastor dito. At siya rin po yung pastor ko. Hello? Kasi siya po yung ating district superintendent. Tinuruan po kami. Regarding po kasi yun sa doctrinal safeguard. At ang doctrinal safeguard po ng Assemblies of God, baka meron pa po sa inyo rito. Okay? Na tayo pong lahat. Okay? Ano po? Pre-trib po tayo. Ibig sabihin, pre-tribulation. Naniniwala tayo, doktrina po yan ng Assemblies of God o katuruan ng Assemblies of God na ano ba na mangyari po dito sa mundong ito, hindi na po natin makikita yon. Kukunin na muna tayo ng Diyos. Meron pa po ba dito na post-trib? Meron po kasi kuro yan. Meron pa ganyan na, hindi, magdudusa pa tayo, Pastor. Hindi nga, kung ikaw, tanungin ko ngayon kayong lahat, gusto mo ba magdusa pa bago ka punta sa langit? Hindi. Hello! Kasi ang liwaliwanag. Kaya yun sinabi sa amin kahapon ng mga pastor, doon sa aming meeting, sa quarterly meeting ng mga SDDC pastors, kasi may mga pastor na kung ano-ano narinig sa social media. So natutunaw yung kanilang doktrina na sila, okay, bago pa mangyari ito mga ito, kukunin ka na ng Diyos. Hello. Bakit? Anong sabi? Yung mga namatay kay Kristo, unang bababubuhayin. Young people, unang bubuhayin yung mga namatay kay Kristo. Hallelujah. Ibig sabihin, yung namatay kay Kristo, ito yung mga tao na, nakipag-ugnayan sa Diyos, merong relasyon sa Diyos, meron pong bagay na ginagawa ang Diyos sa kanila, at sila pong lahat ay lumalakad sa katwiran po ng Diyos. Amen? Kung namatay, katulad ni Nanay Lolit, nagulat po ako doon. Kasi si Nanay Lolit, isa po yun, nung nandito po ako sa Caloocan Bethel, isa siya sa lagi, linggo-linggo, pumupunta ako sa bahay nila para mag-aral ng salita ng Diyos. Namatay. Sabi ko, lakas nun Pero katulad po niya, okay, sabi po ng Biblia, una silang bubuhayin. Wow! Hallelujah! Kaya yun ang maganda, kahit mamatay ka mamaya, bubuhayin ka una ng Diyos. Wow! Woo! Hallelujah! Kayo o tayo, nabuhay pa. Dahil di pa naman tayo pinatay ng Diyos kanina. Okay? Kasi kaya buhay ka pa. So, ang gagawin, ikaw, kukunin. Sabi nga, rapture of the church. Wala pong rapture na salita sa Biblia. Diba? Pero merong caught up, sabi nga. Kukunin ka, ikaw. Tayong lahat. Kaya pag may nawala rito, naiwan tayo. Hello? Tingnan mo yung katabi mo, nawala Hindi, umihi lang. Pero, naiwan ka na. Ang tanong, pag ganun, di ba? Ibig sabihin, yung buhay mo, hindi tama. Kaya nga sabi ng Pastor June, itama mo na. Hello? Make sense? Amen. This one, I'm telling you, is just a warning, a teaching, to teach each and every one of us to be right with God. To be right, hallelujah, with God.
Kasi, ano man yung mangyari dito, anytime dumating ang Panginoon, kahit saan ka nandoon, sama ka. Amen? Ngayon, ang tanong, Pastor, kung lahat pala nawala, naiwan ka, ay, wala na. Sorry na lang. Kasi walang sinabi ng Biblia. Wala pong sinabi ang Scripture dun sa mga naiwan. May mga turo, pero walang sinabi. Ang sabi lang ng Biblia, kaya dapat ikaw na nakakilala sa akin, sabi ng Biblia, diba? Sabi gano'n, manatili ka kay Jesus hanggang sa wakas. Hello? Lord, umaamin na. Hallelujah. So, umiinit na, Panginoon. Manatili ka hanggang sa wakas, ikaw ay maliligtas. Pag narinig yun, tuwa kayo, buhay na buhay kayo. Ang tanong, ako ba yun, Lord? Diba? Kailangan kang manatili. Kaya yung mga maliliit na yan, yung mga sumasabit-sabit sa atin, diba, na mga kaisipan na hindi maganda, tanggalin mo na. Diba? Manatili tayo sa Diyos. Amen? Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Thank you, Lord. Ako po'y natutuwa sapagkat yung mga sinasabi ko po ngayon, wala dito. Totoo na. Wala na po dito. Hallelujah! Yan po'y biglang ini-impart lang banal na Espiritu eh. Yan. Bakit po? Sabi nga ganon. Wala po escape eh. Sabi po rito, no? Ang tanong, are you this kind of professing Christians or believers? Diba? Sana po ay hindi. Bakit? Sabi nga nun, we have no escape from the intense examination and scrutiny of our lives by our Lord Jesus Christ. Because if we see the speck of your eye or in our eyes, it means, sa Tagalog na lang, dahil kung nakita mo ang puwing ng iyong mata, nangangahulugan nito na mayroon akong malaking troso sa aking sarili. Pag kinriticize ko yung tao, mas malaki yung, sabi nga sa Tagalog, troso eh. Hello? Hello? Gaano ba kalaki troso? Laki ng troso. Yun yung nakalagay sa mata mo. Ibig sabihin, yun yung bagay na humahad lang sa'yo. Ang laki. Kaya huwag mong kutsain yung kapwa mo. Don't criticize. Amen? Hallelujah. Ayun pala, nandun pala. Ayan. Ayun ganon. Di ba? Because every wrong thing I see in you, ito po yun. Okay? God finds it in me. Amen. Dahil ang bawat maling bagay na nakikita ko sa iyo, nasusupungan ng Diyos ito sa akin. Kaya anumang maling bagay na nakikita ko sa tao, ganun din yung nakikita sa akin ng Diyos. Kaya hindi ako pwedeng ikaw, kutsain kita. Bakit? Namatay sa iyo si Kristo. Amen? Namatay sa iyo ang Panginoon. Hallelujah. Praise be to Jesus Christ. Hallelujah. Every time I judge or criticize you, I judge and criticize myself. Amen. Hallelujah. Praise be to Jesus Christ. And before I end, ano po ang sabi nun sa basahin po natin, ha? Alam mo ba niyo yan? Before I end. Sabi ng 1 Timothy chapter 4, verse 12 hanggang 16. Ito po. Maganda yung translation nito. Ito po yun. Don't let anyone look down on you. Amen? But set an example for the believers. Amen? Kung meron man, you set an example. Maging halimbawa po tayo. Amen. Lagi po yan nandyan. Sa tuwing papasok po kayo rito sa church na ito, makikita niyo yan. Ay, example pala. Ayan. Di ba? Tingnan nyo, example in speech, pagsasalita. Example in conduct, sa gawi. Kamusta ugali mo? Di ba? Example in love. Mahal mo ba lahat? Amen? Di ba? Do you love everyone?
kahit yung mga hindi lovable, kahit yung mga makukulit, kahit yung matigas ang ulo, you need to love them. Ano pa? In faith. Oh, yes. Sa pananampalataya. Hallelujah. And, ito yung maganda, in purity. Wagas. Dapat tama eh. In purity. Ano pa? Devote yourself to the, sabi ko na naman, reading the scriptures, to preaching, and to teaching. Read, preach, and teach. Nakalagay po yan. Simula po nung May. Baka hindi nyo napapansin. 1 month pa lang naman po. Ayan. Do not neglect your gift. Yun po yung sinasabi natin kanina. Hello? Wala po yan dun sa sinulat ko. Hello? Do not forget your gift. Ano po yun? Yung mapuspos ka ng banal na Espiritu. That's the gift of God. Hallelujah. Siyam po yan. Tanggapin po ninyo. Give yourself wholly. Watch your life. And doctrine closely. Amen? Di ba napakagaling po ng Diyos? Yung pong sinasabi ko mula kanina, ayan po yun, nakasulat na. Kaya nga bago po ako umakyat dito, tinignan ko yun. Sabi ko, Lord, ang galing mo naman. Sabi ko gano'n. Diba? Yung doktrina natin, yung katuruan po natin, yakapin po natin. Assemblies of God po tayo. Assemblies of God ka. Assemblies of God po tayo. Kakaiba po ang Assemblies of God. Kaya nga AG po tayo. Alam niyo kung bakit ano ibig sabihin ng Assemblies of God o AG? Ang galing. AG, ang galing. O, di ba? Yun po yun. Wala nang iba. Ang galing. Di ba? Yun po yung mga Assemblies of God. And then, preserve them. Di ba? Hindi ko na makita. Because, if you do, preserve daw natin. You will save both yourself and your hearers. I-preserve mo yung bagay na ito sa buhay mo. Bakit? Maliligtas ka, kasama ka. At yung mga hearers, sabi nga ni Pastor John, magsama ka naman. Amen? Amen. At antok na. Sige. In conclusion, kapatid, lagay mo na. Yan. Uwi, ana. Yehey. Hallelujah. Okay? Sabi yan, we need to stop having our evaluation for other people's abilities because there is always the truth that we know nothing about each person's situation. Sa Tagalog, kailangan natin itigil ang pagkakaroon ng ating pagsusuri para sa, sabi po dyan, di ba? Para saan daw? Sa kakayahan ng ibang tao dahil laging may katotohanan na wala tayong alam sa sitwasyon ng bawat tao. Amen. Hindi ko po alam kung anong sitwasyon mo. Pero salamat sa banal na Espiritu, may nagtuturo sa atin. At may nagko-correct sa atin sa mga ganitong larangan para tayo po'y mapabuti. Amen? Kasi po ang Diyos po'y mabuti. Ang tao masama. Pero yung mga taga-Bethel, mabuti yan. Amen. Amen. Hallelujah. Amen? Conforme nga lang kung saang lugar. Kung sa Caloocan, sa San Juan, sa Valenzuela, sa Morong, sa Pabuya, direct. As far as in Marinduque, whatever. Pero number 1, syempre yung Caloocan. Amen. Amen. Praise the Lord. Dito tayo galing eh. Syempre, di ba? Love your own, sabi nga nila. Hallelujah. Okay? Paano ba? Ang pangunahing bagay na kailangan natin gawin ay payagan ang Diyos na bigyan tayo ng isang masusing spiritual na paglilinis. Amen. To allow God to give us thorough spiritual cleansing. Because what we are talking about is not our physical, but our spiritual life. Amen. Kaya dapat tayo magpalinis sa Diyos. Amen. Magpalinis po tayo sa Panginoon. And lastly, sabi po rito, okay, ano sabi dyan? And lastly, after this, there is no possibility, sabi po yan, that pride
And criticism will remain with us o in us. Tapos po ng mga bagay na ito, walang posibilidad na mananatili sa atin ang pagbabalaki at pamimintas. Tayo pong lahat ay tumayo. Amen. Kahapon pa o nung isang araw pa, and I need to call people in front, sabi ko sa Panginoon. But, Assemblies of God ako eh. Okay. Bukas po yung ating altar. Sino po sa inyo ngayon, sa ating kalagitnaan, na gusto niyang ialay yung kanyang buhay? Para kayo pong lahat ay ano po, linisin ng Panginoon spiritually sa buhay mo. I hope lahat po tayo. Well, ano naman po itong altar? You can go here in front. Amen? Sige po. Thank you po. And I will be praying for you, even the leaders of this church will be praying for each and every one of us. Hallelujah. Hallelujah. Let's allow God to give us a thorough spiritual cleansing right now. Sige po, mahaba po ulit po. Sige po. Sige po. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Oh. Sige po. Malapitin niyo po. Sige po, idulog po natin yung buhay po natin sa Panginoon ngayong umaga. Magpakumbaba po kayo. Sige po, yung mga nandun sa taas, you can join us as you dedicate your lives, that our spirit be cleansed by God in our midst. Hallelujah. And let the leaders of this church to touch you. Hallelujah. Sige po, yung mga leaders po natin, pag-pray po natin sila, hawakan po natin sila sa kanila pong mga balikat, sa kanila pong ulo. Yes. Sabihin po natin sa ating sarili, Lord, cleanse me right now. Cleanse my mind, cleanse my lips, cleanse my heart. Cleanse me, Lord. Hallelujah. And let the Spirit of God flow upon me right now. Yes, Holy Spirit, right now, I'm asking you to please touch each and every one of my brothers and sisters here in front. Touch them, Lord. Hallelujah. Let your anointing flow. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, God. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Salamat po. Receive.
luluklukan ang iyong wagas na pagsinta. Walang hanggang mga papuri pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Oh, hallelujah! Come on, purihin natin ang Diyos. Buhay ko'y maging buhay tahanan. Hallelujah! Oh, yes! Yes! Hallelujah! Oh, Rabasike, Abandara, Bobasike. Yanda Rabasike, Abo. Hallelujah! Glory, hallelujah! Maghari ka, O Diyos, ngayon at oh, hallelujah! Lubog mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Yes, Lord. Make it holy. Holy, holy. We glorify your name. Hallelujah. Walang hanggang papuri pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, Panginoon. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at Panginoon, maghari ka sa aming pong buhay. Patawarin mo kami kung kami man po'y nagkasala sa aming pagpuna, sa aming pong kapwa. Kundi, Lord, baguhin mo yung aming pong puso. Baguhin mo yung aming pong buhay. Salamat po, tanggapin mo, i-honor mo, Panginoon, yung lahat po na narito ngayon sa harapan. I-honor mo yung kanilang buhay. I-honor mo yung kanilang sacrifice. Ano man ang mga bagay na ito, Panginoon, tanging ikaw lamang sa pamagitan ng kapangyarihan mo, Lord. Alam mo yung laman ng puso ng bawat isa. Hallelujah! Hallelujah! I do pray, hallelujah, Lord, with the power of the Holy Spirit, to Lord, touch them right now. And let your anointing flow from the top of their head to the soles of their feet right now in Jesus' name. Hindi lang po doon sa mga tao po ito, kundi maging po yung mga nandun sa likuran. Sa pamamagitan din po ng kapangyarihan mo, Lord. Kilala mo rin po sila. Alam mo yung puso nila. Hallelujah. Hindi man sila nagpunta rito, pero Lord, alam mo yung laman ng puso ng bawat isa. Right now, Lord, I do pray to each and every one of us, hallelujah, to give you always the glory and honor in our lives as we depart from this place. To go, sabi mo nga, Panginoon, sa iyong talata, to preach, hallelujah, to teach, hallelujah, and Lord, hallelujah, to read your scriptures every day of our lives. Thank you, Father. Thank you, God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Marami pong salamat, Panginoon. God bless you po. God bless you po. Patuloy po natin purihin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, salamat dahil meron kaming Diyos na katulad mo. Diyos na punong-puno ng pagmamahal para sa bawat isa sa amin. Salamat, Lord, sa pag-ibig mo na hindi namin kayang sukatin, Panginoon. Salamat sa patuloy na pag-unawa mo sa aming mga kahinaan, Panginoon. Salamat dahil meron kaming Diyos na dakilang manggagamot, nagpapagaling ng aming mga karamdaman. Salamat sa mga kagalingang pinagkaloob mo, Panginoon. Salamat sa mga panalangin patuloy na sinasagot mo, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Dalangin ko ang patuloy na magpapala mo sa bawat isa sa amin. Salamat sa mga salita mo, Lord, na nagbigay ng kalakasan sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na ang kalooban mo, ang mga turo at aral mo, ang maghari sa buhay ng bawat isa sa amin. Patuloy kaming makapaglingkod sa iyo, Panginoon, ng walang anumang kahadlangan. Patuloy naming magampanan ang tungkulin namin bilang anak mo, Panginoon. Maging karapat-dapat kami, Panginoon,
pagmamahal. Patuloy ka naming mabigyan ng kaluguran sa buhay namin, Panginoon. Patuloy ka naming maitaas, mapapurihan sa lahat naming ginagawa, Panginoon. Ikaw ang aming mabigyan ng kadakilahan. Ikaw ang aming patuloy na maitaas sa araw-araw ng buhay namin, Panginoon. Pagpalain mo tingatan ang bawat isa sa paglabas namin ng aming bahay-tahan. Sa bahang ito, Panginoon, patuloy na dala namin, Panginoon, ang mga turo at aral mo at patuloy mo kaming samahan, Banal na Espiritu. Patuloy mo po kaming pagunahan sa bawat oras ng aming buhay, sa mga desisyon na ginagawa namin, Panginoon, sa mga pagpili na ginagawa namin. Papili namin at magawa namin yung tama, Panginoon. Patuloy kaming maging karapat-dapat sa iyong harapan. Patuloy rin namin itinataas sa iyo, Panginoon, ang aming pastorasyon. Patuloy mo siyang hawakan ng iyong makapangyarihang kamay. Patuloy mo siyang palakasin, Panginoon. Patuloy mo siyang bigyan ng maayos na kalusugan. Ilayo mo siya sa anumang mabigat na karamdaman, Panginoon. At umaasa kami, Panginoon, na ikaw yung magpapanumbalik ng lakas niya, Panginoon. Ikaw yung patuloy na mag-iingat sa kanya, maging kay Ate Nene, Panginoon, sa kanilang buong pamilya. I-provide mo po, Lord, lahat ng kanilang mga pangangailangan, material, physical, spiritual, O God. Patuloy na gamitin mo ang buhay ng aming pastor para sa iyong kaluwalhatian, Panginoon. Salamat po sa iyong lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Praise the Lord. Taas po natin ang ating mga kamay para po sa ating benediction. Tanggapin po nating lahat ang basbas at pag-ibig ng ating Diyos amang nasa langit, ang biyaya, pagliligtas at pagpapagaling ng ating Panginoong Diyos na si Kristo Jesus, at ang patnubay at gabay ng Diyos Espiritu Santo ngayon at magpakailanpaman. Amen at amen. God bless you po. Magandang araw po sa lahat. Good morning.